Okay? Ginagamit yung party list system natin. Bakit? Many of our kababayans don't even look at the nominees ng isang party list system. Itong tingog party list na ang may control ay ang mga Romualdez. Hindi kailangan magpadrino ng tingog at gamitin ang PhilHealth at DBP sa politicking para magpatayo ng mga healthcare facilities at ayusin ang enrollment sa PhilHealth. Kung itong draft MOA na ito ang napirmahan, kitang-kita naman na hindi kailangan ang tingog party list dito. For example, sa Tulfo, mga kapatid natin, kaya makikita mo yung billboard ni Raffy Tulfo at saka nung kanyang asawa doon na sa AXIS, sa kanila yan eh. Meron pang isa, Tulfo para sa turismo o kaya mag-epal ka lang katulad nito. At bago natin ituloy mga katropa, kung ikaw ay bago pa lang sa channel, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at paki-click na rin ang bell icon mga katropa. Ano nangyari dito? Nagkaroon ng memorandum of agreement mga kapatid natin. Itong tingog party list na ang may control ay ang mga Romualdez. It's the same thing. Like for example, sa Tulfo, mga kapatid natin, kaya makikita mo yung billboard ni Raffy Tulfo at saka nung kanyang asawa doon na sa AXIS. Sa kanila yan eh. Meron pang isa, Tulfo para sa turismo. So ganyan kasi mga kapatid natin ang ginagawa ngayon para magpasok ng political dynasty sa gobyerno. Okay? Ginagamit yung party list system natin. Bakit? Many of our kababayans don't even look at the nominees ng isang party list system. Okay? Titignan lang nila kung ano yung pangalan, kung trip nila yung pangalan, boto. Hindi na tinitignan. So pag titignan yung mga kapatid natin, no? Bibilangin mo kung ilan na sa pamilya nila ang nasa politika, magugulat ka na lang na balang araw darating yung panahon na lahat na sila nasa politika kasi nga, madali lang naman manalo sa party list. Pondohan mo lang. O kaya mag-epal ka lang katulad nito. Mag-epal ka lang katulad nito, mga kabatas natin. No? Tingnan, sabi ni Shelo Magno, siya na lang yung masahin ko, na lang ako yung magsalita ng ganito. Para safe. Attorney Libayan is smart. Okay? Ito, ang kapal talaga ni Speaker Romualdez at ng tingog party list ng asawa ni Speaker Romualdez na si Kong Yeda Romualdez. Bakit ko sinigaw yun? Dahil may exclamation point sa dulo. Madam Shelo Magno, dapat nag-all caps ka. Tapos, nag-exclamation point ka pa. Para siguradong pasigaw at meron pang tandang pangdamdam sa dulo. Grabe ito mga kapatid natin. Harap-harapan talaga yung ginagawa nilang, ano yung sinasabi, ni Malupiton? Kupal ka ba, boss? Kupal ka kasi! Kupal ka kasi! Boss! Kupal ka ba, boss? Boss! Kung itong draft MOA na ito ang napirmahan, kitang-kita naman na hindi kailangan ang tingog party list dito. Alam niyo mga kapatid natin, no? I feel bad na hindi na ako nasasyak sa mga ganitong balita. Masama yung loob ko na hindi ako nasasyak sa ganitong balita. Yung akap nga inako na ni Congressman Romualdez yun eh. Pero hindi niya pera yun pero inako niya na. May karapatan rin siyang magbigay ng bonus, ng pera, ng pamasko. Pera niya na yun. Wala na tayong magagawa. Nakakatakot. Normalized na, di ba? Normal na eh. Sa kanya na yun eh, wala tayong magagawa eh. Pilipino kasi magaling bumoto eh, kailangan halang yung hinahalang. Kailangang malinaw at objective ang batayan ng gobyerno sa construction ng healthcare facilities. Isipin mo no, isang party list for re-election ang hahawak at makikipagtulungan sa isang proyekto ng gobyerno. Grabe, di ba? Isa lang talaga ang tanong eh. Isa lang ang tanong dito. Kupal ka pa, boss? Kupal ka ba, boss? Hindi kailangan magpadrino ng tingog at gamitin ang PhilHealth at DBP sa politicking para magpatayo ng mga healthcare facilities at ayusin ang enrollment sa PhilHealth. Alam nyo kasi mga kabads natin, it's undeniable that PhilHealth actually has a lot of money. Matagal na yan. Okay? Isa sa maraming pumapasok ang pera, mga kabads natin, ay sa PhilHealth. Kaya hindi ko rin maintindihan bakit hindi nag-i-improve yung healthcare system dito sa Pilipinas. I have friends and relatives who are working with PhilHealth. Sinasabi nila sa akin, may pera. May pera ang PhilHealth. Pag binibigyan nga sila ng bonus, mataas nga eh. Isipin nyo, this was year 2000. Early 2000. Siguro around 2002, 2003.
Meron akong kaibigan na nagtatrabaho sa PhilHealth. Sabi niya sa akin, alam niyo ba, yung quarterly bonus lang namin. Kasi, papunta na ako sa pagiging isang abogado. No? Ngayon, sabi niya sa akin, kapag tapos ka na sa pag-aaral mo, lapit ka sa akin. Subukan kitang ipasok sa PhilHealth. Sabi niya ganyan sa akin. Bakit? Malaki ang sahod dun. Sabi niya ganyan. Well, actually, hindi naman sahod. Sabi niya ganyan. Pero, yung mga quarterly bonus namin, sabi niya ganyan, pwede nang makabili ng second hand na sasakyan. Sabi niya. Siyempre, nagtaka naman ako. Ewan ko kung ganun pa rin ha, hanggang ngayon. Ewan ko kung nabago na. Nakita rin naman natin yung mga sinasahod ng mga directors nila, di ba? Hindi birong klaseng pera yun. Yung mga matataas na opisyal doon, hindi birong klaseng pera yun. May pera talaga ang PhilHealth. Okay? May pera yan. Pero, yun din ang hindi ko maintindihan, kahit may pera yung PhilHealth, mga kabatas natin, ang pangit pa rin ng healthcare system natin. Hindi nasasaid yung pera. That's for sure. Pero, mga kabatas natin, said na yung mga tao. Ngayon, tignan nyo. Dahil, very convenient, nasausawan at epalan, yung PhilHealth, mga kabatas natin, ay tadaan tingog party list. That's unfair.